Welcome to Informative Knowledge Channel. Please like and subscribe and click the bell button for more upcoming videos. Thank you. Pumalo na sa mahigit 13 trilyon ang utang ng Pinas, kaya hindi na nakapagtataka kung ikaw na isang ordinaryong mamamayan ay mayroon ding napakalaking utang kung kani-kanino, yung tipong hindi ka pa nga bayad sa huli mong utang ay uutang ka na naman ng panibago hanggang sa magpatong-patong na at kung ano-anong pag-aari na ang naiisip mong isangkalan para lamang makapagbayad ng utang. Sabi nga ng wealth coach na si Chinky Tan, the problem is not your debt. The problem is the person who is in debt. Kaya bilang gabay sa mga mahihilig mangutang dyan, narito ang ilang tips bago ka patuluyang mabaon sa napakalaking utang. Una, iwasang mangutang kung hindi ka pabayad sa naunang utang. Halimbawa, may 20 years kang binabayaran na housing loan, pero gusto mong kumuha ng sasakyan via bank financing naman. Ang siste, magkakasabay ang millions mong utang. Kaya ang tanong, saan ka kukuha ng pambayad? Sapat ba yung income mo? Kanino ka uutang kapag na-short ka sa monthly? Pangalawa, magbayad paunti-unti. Ilista mo yung mga utang mo simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Simulan mong maghulog sa bawat inutangan ng tig 500 o kung magkano ang kaya ng budget mo. Sa paraang yan, hindi mo namamalayang fully paid na pala yung pinakamaliit mong utang, at yung sumunod sa pinakamaliit, at yung pangatlo, hanggang maubos na yung balance mo sa iyong mga pinagkakautangan. Tandaan, matuto kang magbayad ng utang kung ayaw mong dumating sa point na wala nang may gustong magpautang sa iyo kung kailan kailangan mo ng pera. Pangatlo, wag makiuso. Nako, usong-uso yan itong summer. Yung tipong, may mangungumusta sa iyo sa chat, pero ang ending ay mangungutang lang pala dahil kinapos daw yung budget niya papuntang Boracay, knowing na mayroon pa siyang existing utang sa iyo at sa iba mong kakilala. Very wrong talaga yan, beshi. Take note ulit, huwag kang mangungutang para lang makapagpa-impress, o may magandang may post sa social media, dahil sa true lang, mukha kang social climber. Wala namang masama na ilibre ang sarili, pero wag sanang sumobra, lalo't hindi mo naman afford makipagsabayan sa lifestyle ng iba. Kada labas ng pera sa wallet, isipin mo, kasama ba to sa budget? May panggastos pa ba ako kinabukasan, kapag nagwaldas ako ng pera ngayon? Malamang kasi na kapag nagkagipitan ay kumapit ka na naman yan sa utang. Pang-apat, maghanap ng extra income. Kung may gusto kang i-maintain na lifestyle, abay kailangan mo talagang magdoble kayod. Hindi yung puro ka lang swipe sa credit card hanggang ma-overdue ka na. Matuto kang mag-budget, mag-save at mag-invest, hindi puro labas lang ng pera sa wallet. Dapat mo ring ilista kung saan napunta yung mga nagastos mo nang sa gayon ay hindi ka magtataka kung ano nang nangyayari sa pera mo. Magsipag ka, besh. Huwag puro deserve ko to, at gastos now, pulubi later. Pang-5, magtakda ng deadline. Bilang responsableng mangungutang, ikaw na ang mag-set ng deadline kung kailan mo dapat matapos ang pagbabayad sa iyong mga inutangan. Kailangan mayroon kang target date. Hindi yung matapos kang pautangin ay magkakalimutan, na't ibablock mo na sa Facebook, yung nagpautang sa iyo para hindi niya makita yung ipinopost mong kasosyalan o kaya na may magpapatay mali siya ka na lamang sa utang mo't hahayaang magkalimutan. Tandaan, hindi porke nakikita mong mapera yung nagpautang sa iyo at hindi ka niya sinisingil ay hindi na niya kailangan ng pera. Una sa lahat, sino ba nang may ayaw sa pera? Ayaw mo naman sigurong humantong sa punto na magkasiraan kayong magkaibigan o magkamag-anak ng dahil lang sa pera, di ba? Bayad-bayad din, besh. Salamat sa inyong pakikinig, nawa ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo, naway i-subscribe, like at share ninyo ang ating video upang matulungan ko pa kayong mabigyan na iba't iba pang impormasyon na makakatulong sa inyong buhay. Maraming salamat po.